Magandang araw at oras sa inyong lahat mga kapatid. Ang ipapaliwanag ko naman sa inyo ay tungkol sa construct. Yung construct na sinasabi ko ay construct 201. Maraming klase ang construct, pero ang papaliwanag ko sa inyo ay ang construct na 201. Ipapaliwanag ko sa inyo kung paano ang paggamit ng construct na ito. Una, ang gagawin natin, ang ipapaliwanag ko sa inyo, kailangan yung halimbawa bagong palitada, kailangan patuyuin ang palitada na 7 oras hanggang 30 days o kaya 28 days pataas. Pwede ring isang taon na, pwede ring gamitan ng construct, mas maganda. Ngayon, ang construct na ipapaliwanag ko sa inyo ay ito ay matagal na rin product ng Boysen. Bukod sa mga nauna kong pinaliwanag sa inyo tungkol sa mga Bosni Woolpati, Acritex Cast, Masonry Pati, maraming klase ang masilya, pero ang construct meron din kakaibang tibay nito at kapit. Bali, ang mixing ratio ng construct ay kung gaano kadami yung liquid ng construct ay ganon din kadami yung semento na inyong hahaluin. Halimbawa, isang timbang construct ay isang timba rin na semento. Equal ang kwan nila. Paghaluin lang yun at haluing mabuti gamit ang yung pang mixer na kwan, di kuryente. Yung pang drill, pwede rin yun. Tapos yung skim coat, pag nahalo nyo, kailangang maipahid nyo sa loob ng 1 at 2 oras kasi medyo titigas na yun, lalapot yun kasi ay may halong purong semento. Ngayon, ang pwede nyong pahiran ay yung mga bagong palitada, halimbawa 7 days to 28 days. Kailangan yun ay mapatuyo yung palitada, mas maganda pa nga pagka isang buwan ganun. Pag nagmamadali, pwede ring 7 days to 14 days. Pwede nyo nang patungan ng acrylic skim coat, o kaya pwede nyo nang patungan ng construct 201. Ang gagamitin nyo lang ay pwedeng redel ang bakal, pwedeng paleta. Yun ang mga kailangan gamitin. Ngayon, ang kaya ng construct na yon, halimbawa yung medyo alon-alon, o kaya yung mga daan ng paintbrush, halimbawa yung pininis yung palitada merong mga imperfection, kaya niyang tabunan yon. 3mm kaya niya. Pero ang gagawin nyo, halimbawa sa unang batak, pag natuyo sa loob ng 2 oras, pag nabatakan nyo, halimbawa pataas yung batak nyo, susunod naman pwedeng pabalagbag, pag ganyan yung pagbatak nyo ng paleta. Pwede rin puro pataas, basta maganda, basta magaling kang magmasilya. Pwede puro pabalagbag, pwede rin. Yun ay matatakpan niya yung mga medyo imperfection, halimbawa yung alon-alon, kaya niyang takpan yun. Mas maganda kasi pag gamitan nyo ng redelang bakal, kasi malapad yung redelang bakal. Mas maganda yung pagkakapatag ng wool nyo pag redelang bakal ang gamitin nyo. Ngayon, pagkatapos nyong mamasilyahan ng construct, wag nyo munang papahiran agad ng primer. Kailangan nyo ng curing time nun ay 7 days pataas. Yun na lang ang pinakamadaling paliwanag, 7 days. Mas maganda ang preparation nyo, halimbawa bakod, puro batak muna kayo ng construct, lahat puro batak, para yung mga naunang batak, halimbawa nagbatak kayo ay maabot na kayo ng 7 days, yung mga naunang nabatakan nyo ng 7 days, pwede nyo nang pahiran ng iba't ibang klase ng pintura. Ngayon, ang tanong nila kung ano bang klaseng pintura ang pwedeng ipatong sa construct. Ang pwedeng ipatong sa construct ay halos lahat ng pintura. Sabihin ko na lang sa inyo lahat. Pwedeng solvent base, water base, epoxy, elastomerate. Pero pagka tapos yung panghalimbawa na na curing na 7 days, 14 days,
depende rin sa panahon kasi yan. Pagka mainit yung panahon, pwede na yung 8 days, 7 days, tuyong-tuyo na yon. Ang pwede nyong gamitin doon ay ang unang-una ay yung primer. Halimbawa sa labas, pwede kayong mag-Acrytex primer. Halimbawa, na Acrytex primer nyo, pwede rin nyo rin masilyan ulit ng Acrytex cast. Halimbawa, nalihan na, tapos primeran nyo ng Acrytex. Sa labas, kailangan kasi Acrytex. Pwede nyo ring patungan ulit ng masilya yun pagka gusto nyo pang makinis. Ang recommended ko na ipapatong na masilya doon ay Acrytex cast para siguradong matibay. Pagkatapos yung mapatungan Acrytex cast, liha, kunting pagbag lang ang kailangan na pagliha nyo sa Acrytex cast ay number 100. Hindi kailangan ng liha doon na number 150. Ang pagka mga matitigas na masilya kasi ay ang ginagamit namin ay number 100 na liha. Yun ang paliwanag ko sa inyo mga kapatid. Kailangan ang curing time kasi kailangan yon, kasi pagka bagong batak nyo ng construct tapos kinabukasan ay pinahiran nyo kagad ng primer o kaya elastomeric, ay may posibilidad na magbabakbak. Kaya yung paliwanag ko sa inyo mga kapatid, huwag kayong mag-alinlangan sa pagpatong ng iba't ibang klase ng pintura sa construct. Kasi pwede yan sa Acrytex, solvent base, water base, elastomeric paint, epoxy, pwede po siya. Basta ang maganda dyan ay yung curing. Kailangan mapatuyong mabuti yung binatakan natin na wall. Ang kagandahan ng construct mga kapatid ay kahit huwag ka nang mag waterproofing, pag ito ginamit mo sa labas, halimbawa sa firewall, sa bakod, kahit huwag ka nang gumamit ng flexiban, pwede na itong magiging waterproofing mo. Tapos papatungan mo pa ng solvent base o kaya elastomeric, hindi na siya mapapasukan ng tubig. Yun ang maganda sa construct. Kumbaga medyo mas matipid ito kasi haluan mo ng semento. Ang isang balde nito ay depende sa hardware, umaabot siya ng 1.8 ganon, 1.7, 1,700 o kaya 1,800 sa isang balde. Depende rin sa hardware na, kasi yung iba mas mura. At nagtanong ako noon ay walang mabili na per 4 liters per balde ang nabibili namin. Ngayon ang kagandahan ng construct ay watertight. Ito makapit siya, tapos kahit umulan umaraw hindi siya namumulbos, hindi gaya ng mga ordinaryong masilya, hindi gaya ng skim coat na pag nainitan yan ay may posibilidad na mamumulbos. Kailangan lang ang construct ay linisan mabuti yung wall, tanggalin yung alikabok, halimbawa malangis, kailangan tanggalin yun para mas makapit yung construct. Pagka nagpahid ka ng construct, hindi mo na kailangan maglason. Halimbawa may 7 days na yung palitada, kailangan yung palitada may curing din yun, 7 days o kaya 14 days. Pwede mo na siyang batakan ng construct. Tapos pagka nasa curing na yung wall, pag binatakan mo ng construct ay halimbawa yung slab, pwede rin kasi sa slab yan. Halimbawa yung kisame mo ay konkreto, pwede rin sa slab, sa wall. Halimbawa may alon-alon, pwede mo itong pambatak para medyo mapatag naman yung kisame bago mo i-finish. Yun lang kagandahan sa construct kasi makapit ito, makapit, tapos medyo makatipid ka sa pagmamasilya kasi mas mura siya kaysa sa ibang brand na masilya. Kasi sa isang balde ay haluan mo ng semento, kahit ordinaryong semento ang ihalo mo doon ay pwede. Halimbawa isang balding liquid ng construct, Permaplast Construct 201, isang balde rin na semento, tapos haluin mo mabuti.
Pero ang haluin mo lang yung kaya mong ibatak. Huwag kang maghahalo ng marami. Para kasi may pot life yan, kailangan 1 oras hanggang 2 oras. Kailangan may uubos mo yung construct. Kailangan may batak mo lahat yun. Ngayon ang drying time naman niya ay 1 hanggang 2 oras. Pero mas maganda pag 2 oras, saka ka ulit magpatong. Pwede mong batakan ulit ng construct. Kung maganda na kahit 1 mano lang o kaya 2, pwede. Kahit 3 mano pwede rin. Ngayon yung construct na yan ay wag mong papahiran agad ng pintura. Meron ding curing yan, kailangan 7 days din yan. 7 days, 14 days, depende sa panahon. Kung mainit ang panahon, pwedeng 7 days patungan mo na ng pintura. Lagi kayong mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat.